I'm the queen of my own castle, no more feeling small or frazzled. My laptop is ready here. Isa sa pinaka-importante naman na bagay para pagdating sa mga print-on-demand business, lalo na sa mga Etsy sellers, ay yung mock-ups. So, sa Etsy talagang napaka-importante na maganda yung mock-ups ninyo. Sa print-on-demand, yung tinatawag na mock-ups ay yung mga katulad nito kung nagtitinda kayo ng sweater. So, kailangan meron talaga kayong picture ng sweater ng eksaktong brand ng ino-offer nyo sa inyong Etsy listing. So, ang isa sa mga brand ng sweater or sweatshirt, remember, yung keywords na sweater and sweatshirts, pwedeng gamitin yon sa Etsy listing ninyo. Okay? So, just take note. So, yung sweater or sweatshirt na gagamitin ninyo na ibibenta ninyo sa Etsy ay may iba-ibang brand. Ang pinakasikat na brand na ginagamit ko rin ay yung Gildan 18,000 or para sa sweatshirt at yung Gildan 18,500. So, kung gagawa kayo ng mock-up, ibig sabihin yung prototype or example ng product ninyo, kailangan yung picture ninyo ay ang gamit talaga doon sa picture is yung talagang eksaktong sweatshirt na Gildan 18,000. So for example, ang sweater, ang code ng sweater sa Gildan sa Printify is Gildan 18,000. So yung pag may ilalagay akong picture doon sa listing ko is hindi pwedeng gagamit lang ako ng AI na lalagyan ko lang ng halimbawa sa Midjourney. So, ang gamit natin Midjourney, correct? So, hindi pwedeng yung make me an Asian woman wearing a dark blue or navy blue sweatshirt. Tapos, lalabas doon eksaktong ganito. Hindi pwede yun kasi talagang in-announce ng ating CEO, yung CEO ng Etsy na si Josh Silverman na hindi pwede yung mga katulad lang, kagaya lang ng sweater. Kailangan yun talaga yung eksaktong brand. Mahuhuli ba tayo? Madedetect ba ng AI or ng bot ni Etsy na yung ginamit mong picture is gawa lang sa AI? I am not 100% sure. Pero mas maganda talaga na sumunod tayo sa rules ni Etsy. So ganito ang ipapakita ko sa inyo kung paano umorder ng sample. Ngayon, dito sa US, madali lang umorder ng, since nandito ako sa US, madali lang sa akin umorder ng sample sa Printify. Yung mga nandiyan sa Pilipinas, syempre mahal yung shipping kung order pa kayo ng from US, tapos ipapaship nyo dyan sa Pilipinas. So, ang ginagawa ng mga walang access sa Printify or yung walang budget na bumili ng product is bumibili sila ng mga mock-ups sa Etsy or sa Creative Fabrica or sa Place It. Sa Place It, I'm not using Place It pero I'm not sure kung talagang yung at saka sa Creative Fabrica, I'm not sure kung yung mga nandong mga product is talagang yun yung brand ng sweater. So, kung ako sa inyo, ang gawin niyo is i-search niyo yung mismong pangalan at saka yung mismong code na isang sweater. So, for example, yung sweatshirt nga is 18,000, right? Gildan 18,000. So, yun ang isa-search ko mismo. Hindi lang ako magsa-search ng navy blue sweatshirt sa Creative Fabrica o hindi ako magsa-search sa Etsy ng navy blue sweatshirt. Kailangan na isa-search niyo mismo is with the name of the brand. So, Gildan 18,000 mock-up. Okay? Ang kagandahan sa lahat ng kumuha ng course na ito ay meron akong freebie at kasama sa binayaran ninyo ay yung mga mock-ups na talagang kukunin ko, bibilhin ko from Printify and I will take a photo shoot, no? Tapos either ako yung magiging model or kukuha ako ng model na magsusuot ng mga mock-ups ng sweater, pati coffee mugs, and drinking glass, tote bags, tapos ilalagay ko rin sa aking digital Etsy shop. So since meron akong mock-ups, since gagawa ako ng mock-ups, ay sinama ko na as a bundle dito sa ating mga student natin para sa inyo as a freebie. So okay, pakita ko sa inyo kung paano tayo o-order ng sample
just in case meron sa inyong available na umorder ng sample through Printify. Emails and calls fill the air. Still find joy in what I So let me share my screen ng ating Printify. Okay, so nandito tayo ngayon sa loob ng Printify. So just to let everyone know, especially doon sa mga baguhan pa lang kay Etsy or sa baguhan sa print-on-demand business, sa Printify merong babayaran. May monthly fees. Pero pwede nyo pa rin namang magamit si Printify kahit hindi kayo mag-subscribe. Yung price nga lang ng mga product na bibilhin niyo ay mas mataas. 20% ang discount kung nakasubscribe kayo. So kung isi-share ko, yan yung ang price ng Printify. So ito yung free, no? So pwede kayong makagawa ng 5 stores, 5 Etsy stores. Kung meron kayong 5 Etsy stores, yun yung maximum na pwede nyo ikabit sa Printify account niyo. Tapos unlimited yung products niyo, pero wala kayong discount. Ito naman yung premium, 24.99 per month ang bayad, pero pwede kayong makapag-connect ng 10 stores, maximum of 10 Etsy shops. So kung meron kayong 10 Etsy shops, tapos hiwa-hiwalay yung ibang print-on-demand nyo. So kung halimbawa, nag-decide kayo na gusto nyo yung mga coffee mugs, yun lang ibibenta nyo sa shop number 1. Sa Etsy shop number 2, gusto nyo puro sweatshirts lang, puro apparel lang. Tapos sa Etsy shop number 3, gusto nyo mga blankets lang. Tapos, Etsy shop number 4, gusto nyo mga ornaments lang. So, depende sa inyo. So, kung gusto nyo ganon, at kung ganon yung business model niyo at marami kayong Etsy shop, pwede niyo silang ikabit sa iisang Printify account niyo. Okay? So, yun yung sinasabi dito na 10 stores per account sa 24.99 na mga premium subscribers. Sa free account, 5 stores lang. Ngayon sa enterprise, ito yung mga malalakihang company na marami talaga silang bulto-bulto sila kung makabenta, ay kailangan kontakin pa nila si Printify para magkaroon sila ng customized pricing. Okay? So, yun. Kung nakasubscribe kayo kay Printify, meron kayong 20% na discount sa lahat ng product. Ngayon, kung bibili kayo ng sample, hindi para sa customer, kundi para sa inyo. Halimbawa, gusto nyo tingnan yung design niyo, kung maganda yung quality ng design at kung maganda yung quality ng product mismo. Halimbawa, sweatshirt. First time mong gamitin yung Gildan. Kasi isa sa brand ng sweatshirt is Gildan. Yun yung pinaka-cheapest na brand at maganda rin naman yung quality. At yun yung gamit na gamit ng ibang mga Printify or mga print-on-demand sellers sa Etsy, yung Gildan na brand ng sweatshirts. Ngayon, kung first time mo pala, halimbawa nandito ka sa US at madali ka namang, syempre, lahat ng mga nandito sa US, madali makakuha ng samples from Printify at gusto mong makita mismo yung quality, then mayroon kang 20% discount kung bibili mo yung sample, pero same price doon sa price para sa customer. Okay? So, ibig sabihin kung mayroon kang order kay customer, yung cost na bibilhin mo para kay customer ay ganun din yung price ng cost ng bibilhin mo as a samples. Okay? So, baka isipin ng iba na mas mura kapag bibili tayo ng samples. Hindi. Walang double discount. Ang pinaka-discount na lang natin is itong 20% na discount natin as a premium member. Okay, so just to let that out para sa mga bago pa lang kay Printify. So, ang gagawin ko is gagawa muna ako ng, so pakita ko, itong Printify account na ito ay malinis. So, kung pupunta ako sa my products, isa lang yung product na nandito kasi ginawa ko lang siyang sample kanina. Okay? Just to make sure na everything is going smoothly. Ngayon, kung gusto mo ng order, punta ka lang dito sa upper right, itong create order. Then makikita mo dito yung manual, bulk, or sample. Click mo yung sample na yan para makabili ka ng order. Ngayon, ang mag-a-appear lang dito sa product na makikita mo kapag order ka ng sample ay yung mga product na naka-save sa draft mo, na nakalagay sa yung either naka-draft or yung naka-publish sa Etsy mo. Ngayon, kung hindi ka pa nakakagawa ng any products sa iyong Printify at malinis pa yan, hindi ka makaka-order ng sample kasi dapat lalabas dito. So, halimbawa, nakita niyo wala akong naka-add na mug, na coffee mug sa aking
products, ang nakalagay lang is iisa lang itong hoodie. Ngayon, kung gusto ko umorder ng mug at i-type ko yung mug dito, walang lalabas na mug kasi hindi pa ako naglalagay ng product sa loob ng products ko. So kahit i-click yung express delivery, economy shipping, walang lalabas na option, no? So since ito, gumawa ko ng sample kanina dun sa my products, gumawa ko nitong sample ng hoodie. Kung i-click ulit yung sample, yan yung lalabas at yan talaga yung bibilhin ko, pero ibang size, pwede naman. I-click ko yan, tapos lalabas lang yung mga kulay or yung color options na in-add ko kanina nung ginagawa ko siya bago ko i-add dito sa my product. So kung gusto ko sports gray, lalabas yung mga sizes. Okay? Okay, so yun lang. Kailangan gumawa muna kayo. Ang first step is punta muna kayo sa my product tapos mag-add kayo ng product dito. So, para makagawa kayo ng my product, punta muna kayo sa catalog and then maghanap kayo kung anong i-add natin. So, o-order ako ng hoodie. So, punta ko dito sa hoodie. Ulitin ko yung ginawa ko kanina. Tapos, ang pinakasikat na brand is yung Gildan. Gildan 18,500. So, ganito pala ang technique ko at ng ibang mga successful POD business. Ang ginagamit nilang product or brand sa Printify ay yung may badge na bestseller. Okay, so ako din, kung ano yung lumabas na bestseller sa mga hoodies, yun yung brand na aking ginagamit para sa customer ko. So, sa Coffee Mag, marami iba-ibang printer provider din. So, titinan ko kung ano yung may bestseller na badge, yun din yung aking i-offer sa customer ko. So, click ko tong Gildan 18,500. So, unang lalabas dito is yung Printify choice. Ibig sabihin yan, si Printify, kapag dito ka, kasi dito sa baba, pwede kang mamili ng printing provider mo. You can choose manually. Diba? Ayan yung mga printing provider na Marco Fine Arts, Awkward Styles, Monster Digital, Dimona T, Underground Threads, Swift POD, and so on. So maraming mga nag-o-offer ng mga sweatshirt, pero ang customer ko, pay attention kung sino yung mga customers na binibentahan ninyo. Gusto nyo ba taga-US lang? So, dapat galing lang sa US yung inyong kukuhanan ng product. Okay? So, makikita nyo naman dito, kung babalik tayo sa USA dito. Yan. Meron dito, kung gusto nyo mag-offer sa Canada, lalabas dito yung mga printing provider na nag-offer sa Canada, lalabas siya. Okay? So, pay attention. Huwag kayong basta bibili ng pipiliin nyo, ay, itong printing provider na to, dyan ako bibili. Make sure na, kung US ang customer niyo, hindi dapat naka-Canada ito. Dapat kayo ay nakaselect sa US. Or kung gusto niyo naman, kung nag-offer kayo sa buong mundo, which is hindi ko ina-advise kasi malilito lang kayo sa tax, at saka sa VAT. So, huwag niyo piliin yung all market. Pero pag pinindot niyo yan, just to show you, lalabas dito lahat ng mga bansa na nag-offer ng sweatshirt. Okay, so punta tayo sa US lang. So, ang pipiliin ko dito is choose manually kasi ayoko si Printify ang mamili sa akin kasi hindi ko pa tested kung maganda yung quality ng printing provider na pipiliin ni Printify. So, palagi kong pinipili si Swift POD. Yan, suki ko na yan. Pwede rin naman si Monster Digital. Yan din ang aking ginagamit minsan. Pero mas subok ko na kasi si Swift POD at saka mas mura yung price niya. So kung titingnan ninyo, ang hoodie niya ay nag-start from $16.21. Itong si Monster Digital ay $16.84. So konti lang naman, few cents lang naman. So, pero kahit few cents lang yun, kapag order ako ng 20 pieces, syempre, it adds up. So dito na ako sa kay Swift POD. So start designing. So, kapag order pala kayo ng sample kay Printify, ay hindi kayo makaka-order ng walang design. Yung hindi kayo, di ba, sample lang. So, kukuha tayo ng blank. Walang option na bumili ng blank kay Printify. So, kailangan lagyan natin siya ng design. So, ang ginagawa ko para makakuha ko ng blank, lalagyan ko siya ng design, pero yung i-blend ko siya. Kukulayan ko yung design na yun na kasing kulay nung sweatshirt.
So, pakita ko sa inyo. So, ang bibilhin ko na kulay for sweatshirt na gusto kong ibenta as a mock-up is gusto ko yung beige, yung sun color, yung black, at saka yung brown. At tapos, gray. Tingnan natin. So, para makapili kayo ng color, ay pindutin nyo itong parang ruler na to. So, di ba meron itong edit, preview, at meron itong parang pencil and ruler na nag-X siya. Click nyo yan. Tapos, makakapili na kayo ng variants. Ibig sabihin, yung kulay at saka sizes. So, ayoko ng white. Pipiliin ko is yung brown. Okay, so walang brown. So, pipiliin ko is yung sand. Tapos, ang size na kukunin ko is yung large. So, yung large, yan. Tapos, kukuha din ako lalagyan ko din siya ng option ng gray kasi bibili din ako ng gray. Or light pink. Wala siyang brown pala. So, I think sports gray. Sports gray, ito ba? So, sports gray na lang. Sports gray, tsaka sand ang bibilin ko. And then, black. Okay. So, tatanggalin ko yung white. Hindi ako bibili ng white. So, 1, 2, 3. So, yung kulay, yung size pala is large. I-uncheck ko yung ibang size kasi large lang ang bibilin ko sa lahat. Preview natin. So, bibili ako ng black. Okay, so nakikita natin dito ito. Dark header. Wait. Sports gray ang gusto ko, hindi dark header. Ulitin ko. Select na uncheck ko yung dark header. Ang gusto ko is sports gray. Yes. Sports gray. Okay, so para makita nyo kung ano yung color na na-select ninyo, click nyo yung preview para makita nyo bukod sa mock-up ay makikita nyo yung color na sinelect ninyo. Ito, sports gray, black, and yung sand. So, pwede ko na siyang i-edit. So, lagyan natin ng design. Kasi kung nakipapansin niyo yung save product na nandito, naka-gray out siya, hindi nyo siya maseselect. Diba? So, kung pwede sana niyang masave, pwede na natin itong bilhin ng ganito. So, since hindi pinapayagan ni Printify na basta na lang bumili ng blank, i-edit natin. Now, if you hover your cursor dito sa baba, dito sa save, dito sa naka-gray out na save product, nag-a-appear din yung message na add your design first. So, hindi nyo talaga pwedeng mabypass yan. Hindi nyo talaga pwedeng bilhin ito ng walang design man lang. So, merong paraan. Ang gagawin natin, lalagyan natin ng design ito. Pero, since ang gusto kong bilhin ay yung blank talaga, yung walang design na mga hoodies, para gamitin ko siyang mock-ups. Para gamitin ko siyang sa mock-ups natin, sa photos natin, di ba? So, paano ba natin gagawin yon? So, eto na nga. Na-select ko na yung tatlong kulay na gusto ko. Gusto ko sana ng brown, pero wala palang brown si Swift POD. Meron lang siyang sports gray, black, at saka itong sun. Okay? So, ngayon napili ko na yung tatlong kulay na ito. Pwede akong mag-design ng specific design actually sa bawat kulay. So, lalagyan ko ito ng period. So, dito sa left side, click nyo yung add text. So, syempre, kahit alin dyan, piliin nyo lang muna. Papalitan natin. So, instead na mga text, ang ilalagay ko is yung period. Period, para maliit lang siya. Tapos, itong period na ito, papalitan ko ng kulay na gray. Kaso, dito, walang kasing kulay nitong sports gray dito sa option. So, kung i-click itong light gray, yan. Pag palalakihin ko tong period na to, makikita pa rin siya eh. Yan. So, di ba? Nakikita pa rin siya. So, ayoko siyang makita. Kahit maliit siya, ayoko makita. So, ang gagawin ko is pupunta ako sa Canva para gamitin ko yung color picker. Okay? Tapos, ganun din ang gagawin ko dito sa black. Kukuha din ako dito ng text. Okay? Tapos, ilalagay ko rin siya na kahit anong, tapos period din.
period din. Tapos, itong black wala akong problema. Hindi ko na kailangan gamitin si Canva or color picker kasi black naman talaga yung original na font, di ba? Eh, since black naman itong hoodie, wala na tayong problema dyan. Hindi natin makikita, oh, yan. Nagbe-blend na yung black. So, ang problema is yung gray. Teka lang. Tapos, lagi ko siyang nilalagay dito sa may corner para wala lang, basta lalagay ko lang yan sa border. And then, munta naman tayo dito sa sand. Ganun din. Lalagyan ko rin siya ng period. Tapos, wala din siyang kasing kulay nitong beige or tong, ang tawag nila sa Prettify dito is sand. Pero ang tawag ko dito is like beige or off-white, no? So, wala ditong off-white na option. So, kailangan ko yung hex code nitong sand hoodie na ito. So, doon papasok si Canva. So, kung i-open ko si Canva, at doon natin kukunin yung hex code ng bawat kulay ng ating hoodie. At ayan na nga, nag-split screen ako. Ganito lagi ginagawa ko, split screen. So, nakikita ko sa monitor ko yung sa left side, itong Printify ko. Tapos dito sa right side, naka-open yung aking Canva. So, ito yung tinatawag natin na color picker para makuha natin yung hex code. So, kung hindi nyo alam, sa mga hindi nakakaalam ng hex code, yun yung code ng isang kulay. So, kung for example, i-click ko tong color picker na to, tapos i-hover ko dito, diba? Madedetect niya dito. Okay? Kung dito naman, itong kulay white, click ko yan, lalabas yung hex code ng eksaktong color na ito. So, kung i-click ko ulit yung color picker, tapos itong green, ilagay ko naman dito sa green para kunin ko yung eksaktong hex code. Itong green na to, click ko siya. Tapos, ayan, lalabas dito yung hex code niya. Tapos, eto na nga, di ba, kukunin ko yung hex code nito. So, i-click ko yung color picker, tapos i-hover ko dito sa, na to, sa hoodie, click, tapos yon. Ito yung hex code niya, kukunin ko siya, copy ko siya, and then lagay ko rin dito sa hex code nitong period. Lagay ko dito, tapos dito ko ilagay. Paste ko siya dyan. Yan. So, yung kulay ng ating period dito ay nagbe-blend. Diba? So, pag natanggap ko siya, akala mo may design siya pero naka-blend. Ngayon, nag-appear na yung green dito na safe product. Okay? So, na-detect na ni Printify dito na nilagyan ko na siya ng design. So, biglang nag-appear yung safe product. So, pwede na natin itong ma-save. Okay? Palitin ko lang konti. So, di ba, hindi natin siya makita, no? Okay, tapos ganun din sa ating black. Sorry, hindi pala sa black. Ganun din sa ating gray. So, since yung period dito ay kulay gray pa rin nakitang-kita, hindi siya pareho. So, kukunin ko yung hex code. Click ko ulit sa Canva yung color picker. Click ko yung hoodie ni Printify. And then, lumabas dito yung eksaktong hex code. Copy ko siya. And then, lagay ko sa hex code ni Printify hoodie. Paste ko dito. Paste. Ayan. So, kung nakikita ninyo, kahit palakihin ko siya, hindi siya masyadong kakaiba. Parang medyo masyado siyang fine. Pero okay lang kasi palilitin ko naman. At least, pareho sila ng kulay. So, lagay ko dito sa, oops. Okay, ayaw niyang bumaba. Masyado kasing maliit. Okay, so lagay ko dito sa baba. Hindi ko siya mag-grab. Okay, palakihin ko siya para mag-grab ko. Okay, so yan. So meron na akong specific design for gray, may specific na ako for black, at may specific na akong design for sand. And then, pupunta na ako sa save the product. Ngayon yung size, okay, i-ignore ko pala itong mga to, yung mga pinapakita ni, save selection agad ako. Okay, si Printify kasi, pinapapili ka na niya ng markup. So, since hindi naman natin to ibibenta sa Etsy, at isi-save lang natin siya as a draft para maka-order tayo ng sample sa sarili natin,
Okay lang na hindi ko 'to gagalawin, hindi ko gagalawin yung mga ano dito. Ilalagay ko lang yung title dito na, sample order. Yan, para kita ko agad yung ito ay hindi para sa customer at hindi ito yung listing ko na nakapublish sa Etsy. Okay, sample order. Tapos, pag sinave nyo na to, save as a draft. Okay, pag na-save na siya as a draft, nandito na siya. Ngayon, pag pupunta na kayo dito sa create order dito, sample, makikita niyo na dito yung option na yon. Ito, yung sample order. Tapos, pwede niyo na siyang i-click. Lalabas lahat dito yung option na kulay ng hoodie na pinili nyo kanina nung nagde-design pa lang tayo. Okay? So, importante na kung gusto mong bumili ng sample na maraming kulay, doon pa lang sa product creation kanina ay piliin nyo na lahat ng kulay. Okay? Tapos yung size, okay, so pipiliin na natin yung black. Ayan. At saka lang lalabas yung options. Tapos select nyo yan. Okay? So you have to add product again. Tapos i-click nyo uli yan. And then i-add nyo yung bawat kulay. And then, halimbawa, kung select ulit kayo ng size. And then ganun din sa gray. Click nyo ulit yung sample order para piliin nyo yung gray. And then size ulit. And then, ayan na. Okay? Andito na lahat ng order nyo. Then, kung gusto nyo magbayad na, click nyo lang yung shipping. So, since order pa ako ng ibang product, i-add ko dito sa cart ko, hindi ko po muna pipindutin itong shipping. But, yun lang, ganon, mag-create ng isang sample order para sa inyong backup. Or kung gusto nyong makita lang yung quality, ganon ang pag-create ng sample order. Okay? My laptop is ready here.